Noong unang panahon, sa isang tahimik na bukid, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ng kanyang 3 anak na biik. Mahal na mahal niya ang mga ito. Ngunit, dumating ang araw na kailangan na nilang magsimula ng kanilang buhay. Kaya naman, kinausap niya ang kanyang 3 anak na biik at binigyan sila ng payo. Mga anak! Mga anak, panahon na para magtayo kayo ng sarili niyong bahay. Malalaki na kayo, hindi ko na kayo kaya maalagaan palagi. Panahon na para kayo tumayo sa sarili niyong mga paa. Binigyan ng nanay na baboy ng pera ang kanyang mga anak para makapagsimula ng panibagong buhay. Pagkatapos nito ay nagyakapan sila ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagmamahal. Mga kapatid, maghiwa-hiwalay na tayo. Mas mapapadali ang trabaho natin kapag magkakanya-kanya tayo. Oo, may tiwala naman ako sa sarili ko. Kakayanin ko to. Pero, hindi sang-ayon si Raisa, ang bunsong matalino. Mga kapatid, mas ligtas tayo kung hindi tayo magkakalayo dahil ang pagkakaisa ay nasa atin. Hay naku Raisa, lagi mo na lang kami sinusuway. Hindi na kami mga sanggol. Sige na nga, pumapayag na ako sa gusto nyo. Pero sana magkakalapit ang bahay natin para matulungan pa rin natin ang isa't isa. Tama, magandang ideya yan. Sige, payag na ako. Unang naglakad ang panganay na biik at may nakasalubong siyang isang magsasakang aso. Magandang umaga po. Maaari ko po bang bilhin ang dayami niyo po? Oo naman, Biik. Pwede mong kunin lahat. Pero mag-iingat ka. Madalas na ngayon ng hangin ang dayami. Okay lang po yun para mabilis matayo ang aking bahay. Umabot naman ang pangalawang biik sa nagtitinda ng patpat, isang malusog na baka. Pabili po. Ano yun, Biik? Patpat na po. Sakto. Bagay sa'yo ang patpat na ito. Matibay at maaasahan. Maganda nga. Bibili ako. Salamat, naway maging matibay ang bahay mo. At habang naglalakad si Raisa, may nakasalubong siyang 2 kuneho. Pabili po. Ano yan? Semento at bato. Gusto kong maging matatag ang bahay ko. Eto, Biik! Ang sipag mo naman, bulak sa bahay mo. Salamat! Gagawin ko ang lahat para maging ligtas kami. Masiglang nagsimulang magtayo ng bahay ang panganay na biik. Pinagdikit-dikit niya ang mga dayami at mabilis na nabuo ang kanyang munting tahanan. Sa loob lamang ng isang umaga, tapos na ang bahay niya. Masinop na pinagpatong-patong ng pangalawang biik ang mga patpat. Dahan-dahan, ngunit may kumpiyansa. Unti-unting nabuo ang kanyang bahay at hindi nagtagal nakatayo na ito ng maayos. At habang ang kanyang 2 kapatid na biik ay mabilis na natapos sa kanilang bahay, ang bunso namang biik ay dahang-dahang nagpatong ng semento at bato. Mas mahirap ang trabaho, pero mas gusto niyang mas maging matatag ang kanyang bahay. Sa kabila ng pagod at tagal ng proseso, natapos niya ang kanyang bahay at ramdam ang kanyang sipag at tiyaga sa bawat pagpatong ng semento at bato. Sa malayong sulok ng kagubatan, may isang kakaibang mata ang sumusulyap mula sa likod ng makakapal na puno. May isang malaking lobo na palihim na nagmamasid sa 3 bahay ng mga biik. Dahan-dahan siyang lumalapit at nag-iingat sa bawat hakbang at tila may plano para subukin kung gaano katibay ang bahay ng mga ito. Ang ganda! Pwede na ako magtsaa at magpahinga. Tahimik na nag-iisa ang panganay na biik, ngunit sa hindi inaasang sandali ay dumating na ang lobo. Munting biik, ako'y iyong papasukin.
Hindi kita papasukin! Mabangis na lobo! Kung ganon, hihipan ko ang iyong bahay hanggang sa ito'y bumagsak. Matapos mahulog ang bahay ng panganay na biik sa lakas ng ihip ng lobo, tumakbo siya papunta sa bahay ng pangalawang biik na gawa sa patpat. Umasang mas matibay ito laban sa malakas na hangin. Bakit ka humahangos? Sinira ng lobo ang bahay ko! Sarado mo ang pinto! Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi ko gagawin yan! Kung ganon, hihipan ko ang iyong bahay hanggang sa ito'y bumagsak. At pagkatapos gumuho ng bahay ng pangalawang biik ay mabilis na tumakbo ang magkapatid papunta sa bahay ng bunsong biik. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo takot na takot? Sinira ng lobo ang bahay namin! Baka puntahan ka rin niya! Huwag kayong mag-alala! Hindi niya masisira ang bahay na bato! Halika kayo, magtago kayo sa estante! Ako ang kakausap sa kanya! Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi mo ako matatakot! Mas matibay ang bahay ko kesa sa hangin mo! Kung ganon, hihipan ko ang iyong bahay hanggang sa ito'y matumba. Ay, bakit nakatayo pa rin? Isa pa nga. Ako'y nahihilo. Ay. Kung hindi kaya ng hininga ko, babanggain ko na ang bahay mo. Mukhang nawalan siya ng malay! Buti na lang matibay ang bahay mo! Niligtas mo kami, bunso! Hindi lang ako! Kasi nandito kayo, kaya ligtas tayo! Ngunit, hindi pa tapos ang lahat. Muling tumayo ang lobo. Mas galit kesa sa dati. Hindi niyo ako matatakasan. Kakainin ko kayo. Hindi man niya mapatumba ang matatag na bahay ng bunsong biik, hindi pa rin tumigil ang lobo, kaya dahan-daan siyang umakyat sa bubong. Narinig niyo ba yun? Nasa bubong siya! Papasok siya sa chimney! Bilis! Sindihan natin ang apoy! Pagkarinig nila na umaakyat ang lobo, nagmadali ang mga baboy na sindihan ang chimney. Dumulas ang lobo pababa ng chimney, diretso sa nagbabagang apoy. At sa dulo ang mga bata, natutunan ng tatlong biik na ang tunay na lakas ay hindi sa materialis ng bahay, kundi sa pagmamahalan at sa pagtutulungan ng pamilya. At iyan ang kwento natin ngayong araw. Paalam!